Magandang tanghali mga plantito at plantita at welcome sa ating science vlog kung saan pag-uusapan natin ang mga kamangha-manghang halaman dito sa Pilipinas. Una sa lahat, shout out sa tita ko na pinayagan tayong ibahagi ang kanyang mga pananim. Pero meron akong pananim dito na gustong ibahagi. Hindi lang itong masarap, kundi napaka-importante din sa ating kalusugan at ekonomiya. Ito ang papaya or kapayas. Ang papaya ay tinatawag bilang karika papaya sa agham. Pero mas kilala natin ito bilang papaya sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang puno ng papaya ay diretsyo at walang sanga. Karaniwan itong may taas na 3 hanggang 10 metro at may laman na malambot at puno ng dagta. Ang mga dahon nito ay malalapad, palm-like at may malalalim na hati. Kadalasang may 7 hanggang 11 lobis. Ang bunga naman ay bilugan o hugis itlog. May makapal na balat na nagiging dilaw o kahel kapag hinog. Sa loob, makikita ang malalambot na laman na kulay orange o pula kung hinog na at napapalibutan ng mga itim na bilog na buto na nakabalot sa makintab na sap. Ang mga buto ng papaya ay maliliit, bilog at itim. May makintab na ibabaw, bagaman kadalasan ay tinatapon. Ang mga ito ay may matatapang na lasa at ginagamit din bilang alternatibo sa black pepper kapag pinatuyo at dinuro. Ang papaya ay nagmula sa tropical na Amerika, partikular sa rehiyon ng Mexico at Central America. Dinala ito sa iba't ibang bahagi ng mundo ng mga eksplorador at ngayon ay malawakang itinanim sa mga tropical na bansa tulad ng Pilipinas. Ang papaya ay napakahalaga sa ating komunidad dahil mayaman ito sa iba't ibang sustansya tulad ng sa dahon. Mayaman sa mga enzyme na maaring makatulong sa digestion at nakakatulong sa pagpapataas ng platelet count, kaya ginagamit bilang natural na lunas sa dengue sa ilang lugar. Sa laman ng kanyang prutas, mataas sa vitamina C, A at antioxidants tulad ng lycopene, zeaxanthin at beta-carotene na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya, kalusugan ng mga mata at pag-iwas sa kanser at sakit sa puso. Sa buto, mataas sa healthy fats, protein at compounds na maaaring tumulong sa digestion at pag-iwas sa mga parasitic infection. Ang papaya ay may antioxidant powerhouse, mataas sa lycopene, zeaxanthin at beta-carotene na tumutulong sa pagprotekta sa mga cells mula sa pinsala at maaaring pagbaba ng panganib ng kanser at sakit sa puso. Nakatulong din ito sa digestive health. Ang papain enzyme nito ay nakakatulong sa mas mabilis na pagtunaw ng protina at pagpapaluwag ng tiyan. Ang zeaxanthin ay mahalaga para sa kalusugan ng mata at maaaring makatulong sa pag-iwas sa macular degeneration. Ang papaya ay mayaman sa vitamina K na tumutulong sa pagsipsip ng calcium at pagpapalakas ng buto. Ang vitamina C at papain nito ay nakakatulong sa pagpapaganda ng balat at pagpapabilis ng paghilom ng sugat. Meron din itong anti-inflammatory properties, tumutulong sa pagbabawas ng pamamaga ng katawan. Ang pinakamainam na oras upang kumain ng papaya ay sa umaga na walang laman ang tiyan. Ang timing na ito ay nagbibigay daan para sa pinakamainam na pantunaw at pagsipsip ng mga kapaki-pakinabang na enzyme at nutrients ng prutas. Bukod pa rito, ang pagkain ng papaya sa umaga ay maaaring makatulong sa pag-detox ng katawan at pag-promote ng pagdumi. Ngayon, sasagutin natin bakit mahalaga ang saribuhay ng Pilipinas. Mahalaga ang saribuhay ng Pilipinas dahil nagbibigay ito ng sustansya, kalusugan at kabuhayan sa ating komunidad. Ang mga halaman tulad ng papaya ay mahalagang bahagi ng ating kultura at ekonomiya. Kapag pinangalagaan natin ang ating likas na yaman, tinitiyak natin ang masaganang hinaharap para sa susunod na henerasyon. Muli, salamat sa pagsama sa akin ngayon. Kung gusto niyo pa ng ganitong content, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat po mga plantito at plantita. Hanggang sa muli.